So, magandang hapon po sa ating lahat. At pasensya na kayo sa aking background. Medyo madilim po yung bahaging ito sapagkat ang ilaw po ay andito lamang. So, wala po tayo pang ilaw na para bang sa studio light. Wala pa po tayo nun. At tayo po ay nangangarap para tayo po ay magkaroon ng studio light. Now, ang ating pong pag-uusapan ay tayo bang, ang Pilipinas ba ay maraming langis? Ayan. So, marami bang langis ang Pilipinas? Ano ho ba ang inyong paniniwala sa marami daw tayong langis o depositong langis? At isa daw tayo sa pinakamaraming langis sa buong mundo. So, pag-uusapan natin yan. Subscribe lang po ninyo yung aking bagong YouTube channel, Lazaro Angelito. Sandali po lang. Ayun. Ang sabi po, tayo daw pong bansa ang isa sa magiging major player ng langis sa buong mundo. So, alam niyo ba ang salitang langis? Ito po ay tumutukoy po sa isang pinakamahalagang kayamanan ng isang bansa. Katulad po ng ating pong pinagkukunan ng langis. Ngayon ay ang bansang Arabia. Sila po yung pinakamalaking players po ng isa buong mundo na kung saan sila po yung nagko-control ng presyuhan at paglabas po ng langis, yung tinatawag na pag-export. No? Kasapi sila sa tinatawag na yung may tawag dun sa sa samahan nila na kung saan yung kabuang mga bansa na nag-export ng mga langis ay kasama doon yung tinatawag na OPEC. Ayun, OPEC. So yung pong OPEC ay isang samahan ng mga bansa na nagpo-produce ng langis. Ang langis po ay isa sa kagamit sa ating pong mga sasakyan at ganyan po sa ating kuryente, ganyan po sa mga gamit natin sa bahay kagaya ng gas stove, yung mga super kala na yan, etc. So madami pong pinagagamitan yung langis. Kaya nga po yan, isa yan sa mga halimbawa merong ang isang bansa ay meron yan, talagang may kakayanan lalo na sa enerhiya. Tayo pong bansang Pilipinas, tayo po ay pinagkalooban po ng Panginoon ng langis. At ito po ay matatagpuan sa parting Mindanao, parting Palawan, at doon po sa pinag-aagawang teritoryo na Spratly. No, ilan po sa mga isla na andyan na kung saan meron di umano at yun naman na-confirm na merong napakalaking bulto ng langis. Yun nga sa kanila trilyones. No? Pagka sinabing trilyones, hindi po trilyong peso lang yan, kundi trilyong dolyares. No? Ito po ay napakasagana. Ito po ay na-research. Panahon pa po ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Siya po ay nagpagalugan ng kung ano ba ang merong yaman ang ating bansa na pwedeng matuklasan. At ito po ay isa sa mga natuklasan, napakayaman po ng bansa natin sa langis. Nga lang, itong mga langis na ito, as of now, ay kasalukuyan palang tinatawag na in-extort. Diba, para bang kung tawagin nila binigyan na ng tinatawag na paano siya gagawin, paano siya kukunin, yun po, yung mga papeles, yung mga So, ganun po, kasalukuyan siyang tinatrabaho na ngayon. At nawa ay makuha itong mga yaman na ito sapagkat kailangan po ito ng ating bansa, lalo na pagka ikaw ay may langis sa iyong bansa ay may potensyal na umunlad yung ekonomiya sapagkat ang langis po talagang numero uno kailangan po ng mga bansa sapagkat hindi lang po ito nagpapatakbo ng mga makina, kundi ito po nagpapatakbo din po ng mga kuryente na siyang kailangan po ng isang bansa, lalo na kung halimbawa ay ang bansang kagaya natin
maraming potential na pangangailangan, lalo na sa enerhiya, talagang napaka-importante po ng kuryente na nanggagaling po sa langis. Kaya yan po, no, kung inyong maalala, meron po tayong Malampaya gas. Yung pong Malampaya, dyan sa may Palawan. Ayon sa kanila, mga konting taon na lang at masisimot na. Ito din, maubos na yung langis na kinukuha nito. So, kailangan magdagdag o humanap ng panibagong pagkukunan upang masolusyonan yung pagkukulang. At sana nawa, ngayong taon na to at pagsisikap ng ating gobyerno na mahukay, yun yung salitang dapat natin makita yun, mahukay yung mga langis na to na siyang magpapabigay sa atin ng ikaunlad ng ating bansa para hindi na tayo yung bili ng bili. Ayun. So, meron pala tayo, bibili pa tayo sa ibang bansa, di ba? Meron man pala tayong deposito rito, huhukayin na lang yan. Nga lang kasi, talaga sa totoo lang, napaka-gastos po. O, napaka-gastos po yan, mga langis na paghuhukay. Hindi po kasi yan, basta-basta lamang na parang nagbabaw ng, ng tubig poso. Hindi po ganun yan eh. Talaga po napaka-proseso niyan sapagkat, ewan ko ba, no? Pagka tayo nagbabaw ng tubig, ng poso, sandali lang. Isang tubo, 2 tubo, 3 tubo, may tubig ka ng tubig poso ka na. Pero ito hindi, malalim po talaga ito. Talaga namang, ang kinalalagyan po nito sa ilalim, talaga po ito para hubang, nakakulong sa isang bedrock. Kasi yun po, may mga po yan, may mga bato. Bato po yan, bato, kaya nakakulong siya. So parang yan talagang parang kayamanan, naghuhukay ka ng kayamanan dahil nakakulong nga po siya sa ilalim. So kailangan mo yung matamaan mo para masip-sip mo yung yung mga langis na yon. At napakarami pong deposito dito sa ating bansa na may mga langis po. Ngayon lang po natuklasan. At ngayon lang din po tinatrabaho at minamapping. Namapping pa po kasi yan Kumbaga sa hinahanap pa talaga, sinesentruhan. Mamaya kasi makuha mo yung hindi yung main, kundi yung buntot. Walang mahirap yun. Kaya talaga makuha mo yung katawan ng langis. Mamaya tamaan mo yung buntot. Konti lang yun. Hindi ka makakuha marami doon. Kasi buntot na. So, kailangan matamaan mo yung pinaka gitna para masip-sip lahat nung nasa deposito. Kasi yan po yung langis nasa mga ilalim yan Talagang kayamanan imagine mo nasa ilalim talaga. Hindi makukuha ng wala kang gamit. Naku, talagang magastos yan. Kaya sinisikap ng ating pamahalaan na makuha yan Kasi bukod dito sa lupa, dito sa Luzon, meron ding mga deposito rito sa mga Luzon, sa lupa, bukod pa sa dagat. So dito sa lupa, napakahirap kunin yan. Pero kung ito madali lang kasi wala ka namang masyadong aabalahin dito dahil lupa yan. Babaon-baon lang. Sa dagat, yun po yung pinakamahirap sapagkat yung lalim ng dagat, tapos yung bubutasin mo pa yun, bubutasin mo pa ng pagano, nako. Talagang kung ano yung kumbaga sa kung sa lupa, kung maghuhukay sa lupa, ilang tubo, halimbawa, pagpalagay lang natin 10 tubo, mahuhukay mo na yung langis, masisipsip mo na. Sa karagatan, ako gagamit ka ng 30 tubo. Ayun yung po yung advance nun. So sa lupa, 10 tubo lang. Pagdating sa dagat, talagang maghuhukay ka dyan ng 30 tubo, kaya mahigit pa. Dahil yung level ng tubig, diba malalim yun. Yung level pa ng buhangin, yung level pa ng bato, yung level pa rin sa ilalim, talagang, napakahabang trabaho. At napakaraming tubo yung gagastusin mo para masipsip mo yun. Ganun po katrabaho ang paghuhukay po na langis. Saga pong kayamanan. Kaya sana ipanalangin natin na mahukay na lahat yan, makuha para mapagyaman na. Makuha na at mapagyaman na yung ating bansa. Sa susunod po ay tatalakan pa natin iba pang mga talakayan tungkol sa langis na yan at napakagandang pag-usapan po yan. Ito yung abang lingkod, Lazaro Aguilido. Please subscribe na YouTube channel. Salamat po.